heard of guerrilla scam operations and even former POGO workers forming their own POGO companies and scam companies. Pwede po bang magbahagi ang PAOK ng insights kung gaano kalawak yung mga operasyong ito? Ano yung mga plano para siguruhin na yung mga scamming activities talagang mapapatigil? Dahil po sa pagkaka-issue ng Executive Order number 74, yun po ang magiging IRR kung how we are going to do the operations against these POGOs. Hopefully, by the end of the year, matatapos na po natin yung mga coordinations at malalagyan na po natin yung mga standard operating procedures to stop to completely stop the operations of these offshore gamings. Ganong kalawak po yung operasyon ng mga guerrilla scam operations at mga scam companies na binubuo ng mga dating POGO workers? Ganito po yan, ma'am. If I may, yung malalaki po ng mga POGO companies that we have raided before or that were existing before, ang nakikita po namin sa kanila ngayon is nagbe-breakdown sila into smaller groups. Some are even branding themselves now as BPOs. So, iba-iba po ang style po nila, but most of them nagiging mga guerrilla groups na into 10s, 20s, where before they were operating in thousands. So, just like what we found in Parañaque, when we raided the Parañaque group, nakita po namin doon sa isang subdivision na meron silang inokupa na 45 houses within the subdivision. Ganun po ang nangyayari po ngayon. They are breaking down to smaller groups. Alright. Smaller groups pero maramihan pa rin. So maaring 10 to 40 workers pero sa 45 na bahay sa iisang subdivision. Yes po. Ganun po ang nakikita po namin. At some, like for example, yung isang recent trade namin, ang branding po nila sa kanilang kumpanya is BPO na po. Yes. Po. Importante po yun kasi yung BPOs, tulad ng remittances ng ating mga OFWs, yung BPOs ang isa sa top revenue generators talaga para sa gobyerno at para sa ekonomiya. Yes, ma'am. Napakaganda po talaga ng mga BPOs actually. Yes, of course. Kung straight BPOs, napakaganda po talaga. It's a revenue generating yes. Group. But of course, like for example, yung POGO, dati maganda naman po yan kung talang straight POGO. Pero dahil nga po sa nahaluan ng napakaraming mga problema na lahat na po sila nagkadamay-damay na po, naging masama na po yung pangalan ng POGO. Hopefully, wag po itong mangyari sa mga BPOs. Anong context po lumalabas yung pangalan ni Xie Zhijiang? At ano yung connection niya sa POGOs? Si Xie Zhijiang po ay nag-operate po before dito sa Pilipinas. At ang kanyang ginawa rin po dito is offshore gaming. But that was way beyond, before yung pagkaka-create po ng administration, isang oversight body katulad po ng PAGCOR. Wala pa po yung PAGCOR na control at that time over sa mga offshore gamings. So, siya po yung isa sa pinakamalaki before. Si Xie? Opo. Si Xie Zhijiang, isa sa pinakamalaki. When you say isa sa pinakamalaki, bakit? Ilang POGO licenses ang ina-account for ni Xie? Ang so far lang po na lumutang sa aming mga investigasyon kasi matagal na po yun, way before yung sa PAGCOR pa po. Ang data lang po na nakita namin dun sa kanyang na-raid na kumpanya sa Pasay na na-explain nyo na po kanina. Yun yung Rivendell? Or yung Nine Dynasty Group o yung Yatays pa? Alin po doon? Meron pa po isa. Alin po? We will forward to you the name, ma'am. Thank you. Later on. So isa sa pinakamalaki yon. Pero lahat-lahat, alam na po ba ninyo sa inyong investigasyon kung saan lumabas yung pangalan ni Xie Zhijiang tungkol sa POGOs? Kung ilan ang POGOs na kanya? We are still looking at it, ma'am. Kung ilan po. Alright. Isasubmit nyo naman po sa komite, ano po? Yes, ma'am. And ano po namang opinion nyo
Ano naman pong opinion nyo sa sinabi kanina ng CESA resource person na walang POGOs doon at itutuloy lang nila ang ginagawa na nila sa ngayon? So yung offshore gaming licensees operating outside the zone and outside the country, ano pong opinion nyo doon? Yun po ang report nila, ma'am. So, hindi pa po namin natitignan po. Pero circumvention po ba yon ng ban ng POGOs or yung EO or yung memo? Actually, ma'am, after the issuance of the EO 74, nag-issue po si Executive Secretary Person ng isa pong memorandum to CESA to adhere to the provisions of the EO 74. So, babalikan po talaga namin yung Office of the ES para klaruhin yung tingin namin ay malabo pa rin sa EO at punuin yung mga gaps na nakikita pa namin sa EO na yon. Huli sa ngayon para sa... sorry. So, ganong kalawak po? Yung nakita ninyo, halimbawa sa Parañaque, yung nakikita ninyo na nagbe-break up into smaller groups o nagpapanggap na BPOs. Ito ba sa Metro Manila lang or sa iba pang bahagi ng Luzon o sa lahat ng regions tulad ng sinasabi ng NICA na area of concern nila, at least as far as POGOs related to espionage are concerned? Dahil po sa active ang PAOK dito po sa area ng Luzon area, we found that most of the POGOs are now in several areas of Visayas and even in Mindanao, ma'am. Okay. Nandun na po sila ngayon. So nationwide na talaga. Opo. And totoo, dahil bukod sa mga na-raid nyo dito at inimbestiga namin sa Luzon, merong Cebu, sa Visayas, merong Cagayan de Oro, sa Mindanao, at posibleng iba pa. Madami po sila. Marami. Okay. Alright. So huli po para sa PAOK ngayong umaga, Director, yes, ano pa po yung mga nakikita nyo mga patterns ng mga POGO enterprises ngayong pasara na yung mga official na POGO? Inaalam pa po namin, ma'am, ngayon yung mga nangyayari. Nasa transition po tayo. October 15, nagsabi na po yung Bureau of Immigration na dapat ang mga POGO workers ay dapat maging i-downgrade ang kanilang mga visa into tourist visas. So therefore, dapat sila ay nag-aasikaso na lang ng kanilang mga pamamaalam sa kanilang mga loved ones dito sa Pilipinas, nagbebenta ng kanilang mga condos o nag-aayos ng kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga utang. But so far, nakikita namin na yung iba naman lumilipat lang ng ibang mga lugar. Nakikita namin po na maraming flights papunta sa Visayas area. Na doon po namin na monitor yung ibang mga tao na dating nagtatrabaho sa POGO. At nakikita rin po namin na yung iba naman, pinapalitan na yung kanilang mga pangalan sa Securities and Exchange Commission. Nagiging BPO na lang po. So hopefully, magkakaroon po kami ng meeting para po sa implementation ng EO 74. Doon po namin naayusin with other agencies on how we are going to do about the solving of these problems, ma'am. Alright, salamat po para dyan, Director. So interesting, no? Look out or wake up call din ito or maybe just a cautionary note to SEC. Lalo na dun sa mga nagpapanggap na lang na BPO, nagpapalit lamang ng pangalan and yung nature of enterprise nila. Alright, salamat Director Kidato at kay ASEC Tolejano. Tamang-tama. Susunod na tanong ko para kina Attorney Pagirigan sa SEC. Yes, sir. Attorney Jonathan Pagirigan. So aware po ba kayo dun sa mga huling binanggit ni Director Kidato na may mga POGOs nagpapalit na lang ng pangalan at nature of business sa SEC? Are you on the lookout for that already, Attorney? Yes,
Yes, Madam Chair, we are, Yes. Your Honor. And actually, we are actually in coordination with Director Winnie on these POGOs, and we have been in exchange of data, Madam Chair. And you have what, sir? Exchange of data, All right. Madam Chair. Okay. And will you be preventing those POGOs from magically transforming themselves into BPOs? With the advent of the executive order issued by the President, Madam Chair, we are actually taking steps to assure that those who are actually engaging in POGOs would be informed and to comply with the executive order, Madam Chair. And aside from informing them to comply with the EO, may proactive actions ba ang commission para mapigilan sila magkunwari na lang na BPO? Yes, Madam Chair. If we find or discover that these corporations or those engaging in POGO still continue to engage in POGO, definitely the SEC will take the necessary action, Madam Chair. Pero corrective action na lang ba yon kung mag-convert sila into BPO pero mag-POGO pa rin pagkatapos? Hindi ba kasama sa exchange of data nyo yung data tungkol sa mga kasalukuyang POGO, tapos gaya ng sinabi ni Director Kidato, tatakbo sa SEC para magrehistro ulit pero kunyari BPO na sila? May I confer quickly with my colleague, Yes, Madam please. Chair? Yes, please. Thank you, Madam Chair. For those, Madam Chair, that would be amending their articles to be purely BPO, they should only act as BPOs, Madam Chair. But if they are still engaging in POGO activities, that would already be a violation of the executive order, Madam Chair. So hindi nyo sila pipigilan. Kung POGO sila, tas pupunta sa SEC, hindi nyo sila pipigilan magrehistro ulit bilang BPO naman. Actually, amendment only, Madam Chair. Kaya nga po, kung mag-amend sila ng Articles of Incorporation bilang BPO, papayagan nyo sila. May I confer again, Sure. Madam? You are the Assistant Director of SEC? Yes, but Who for do you need to the confer with? enforcement and investor protection, I'm conferring with our company registration and monitoring All department, right. Madam Chair. So yun yung tanong ko sa ngayon, hindi nyo ba pipigilan yung mga POGO ayon sa datos ng PAOK na magpapalit ng articles sa SEC bilang BPO? May I confer again, Yes, Madam please. Chair? Madam Chair, may we allow my colleague to address the query, Madam Chair? Did the good colleague take the oath earlier? You did, sir? Please come to the mic. Dito na lang po.
Yes, sir. You are? Good morning, Madam Good Chair. morning. I am Attorney Hale Oliver M. Labayo of the Company Registration and Monitoring Department, the Attorney Securities and Labayo. Exchange Yes, Commission po. Magandang umaga po. Magandang umaga. So, baguhin ko ng konti yung tanong ko. Kapag may POGO pupunta sa SEC para i-amend yung kanilang articles bilang BPO na, anong vigilance ang i-exercise ng SEC para siguruhin na di na lang nila ulit lolokohin yung gobyerno? Madam Chair, yung mga legitimates naman po na POGOs, yung hindi naman sila na-revoke dahil wala po silang violation sa batas po, they can still apply for an amendment po, ma'am. Papunta po sa BPO, ma'am. Provided naman po, ma'am, nagpalagay naman po kami ng kuletilya na susunod po sila sa batas. In case po, ma'am, na binayolate po nila yung BPO po, ma'am, may consequence po yun, ma'am. Magkakaroon po ng revocation proceedings dahil hindi na po nila sinunod yung kanilang primary purpose or other business purposes po, Madam Chair. Alright. So yun yung vigilance na i-exercise ng SEC. Yes po, Madam Chair. Pero siguro naman kung notorious na POGO na may record ng criminal activity, iba na yun. Ano po? Iba na po yan, Madam Chair. Yung mga na pag subject po ng mga legislative hearings na po, Madam Chair, yung iba po doon is revoked na po. So hindi na po sila pwedeng mag-engage sa BPO naman po, Madam Chair. Alright. Or kung nasa datos ng PAOK Yes po, Madam Chair. na implicated in criminal activities Yes po. under the guise of POGO operations. Yes po, Madam Chair. Alright po. Lahat po nung, hindi ko ma-confirm lahat ng data, Madam Chair, pero almost lahat po na declared na po na nasa PAOK po or na subject for legislative hearings po. Ang iba po doon is revoked na po yung status nila. Meaning, Madam Chair, wala na po silang juridical personality to engage in other businesses po. Kahit POGO pa man yun or other businesses po, hindi na po sila dapat nag-engage ng business po. Alright. Hindi talaga dapat, and I hope that the SEC will be vigilant about that. No? Kumbaga maging guardrail din kayo laban sa pagtakbo sa inyo ng POGO na revoke na ang lisensya noon pa, guilty of criminal activity, tapos magbabagong anyo na lang bilang BPO. Otherwise, parang gumawa lang kayo ng dagdag problema para sa commission. No? Parang kumuha ng bato at ipukul sa ulo. So, salamat po para dyan, Attorney. I have a couple more questions for the SEC. Will you continue to address them, Attorney Labayo? If it's within my purview of my Yes. functions po, Thank Madam you. Chair, kaya po. So, sa Yatays pa, yung pinakita ko kanina, may flyers ng currency exchange for gray market businesses. Sa Telegram, ang Nine Dynasty rin ay may currency exchange platform. Hindi po babawal yan kung walang lisensya mula sa SEC? Ma'am, may I give a minutes lang, ma'am, para ma-review po yung corporate details po ni Nine Dynasty Group. Yes, please do that. Idagdag nyo na po sa pag-research nyo. Kung ang purpose ng kumpanya sa registration ay travel and tour. So actually, hindi nga nila inamin yung pagkaalam ng PAOK sa kanila na gaming operations. Ang registered ng Nine Dynasty Group ay travel and tour. So di po ba illegal na mag-operate din ng currency exchange business yung Nine Dynasty na iyan? Bukod pa sa gaming operations. Ma'am, kung Yes, Attorney. Madam Chair, kung mag-operate po sila ng foreign exchange po, dapat meron po silang endorsement coming from the Bangko Sentral of the Pilipinas po. Madam Chair, may I read po yung primary purpose po ni Nine Dynasty Group po. Alright. Maiksi lang naman Yes. yan, di ba? Yes, please Opo. proceed. Nine Dynasty Group is second primary function or the primary purpose is to operate as travel and tour company which provide high standard of service suitable to tourists seeking entertainment, recreation, sports, enjoyment, and relaxation by determining their needs, arranging their travel and accommodation, and many other perks.
Tapos ma'am, ang kanyang secondary purpose is to act as managers or managing agency of persons, firms, associations, corporation, partnership, and other entities to provide management and technical advice and assistance on office and logistical requirements for commercial, industrial, manufacturing, and other kinds of enterprises, and to undertake, carry on, assist, or participate in the promotion, organization, management, liquidation, or organizations or corporation, partnership, and other entities except the management of funds, securities, portfolios, or similar assets of the managed entities of the corporation. Yun po, Madam Chair, ang kanyang primary at saka secondary purpose po. So, hindi po listed po yung foreign exchange po. That's right. Salamat, attorney. Hindi listed yung gaming operations, hindi rin listed yung foreign exchange. And in fact, dito sa secondary purpose, may exception pa, except management of funds and securities. So bukod po sa, kung pag-check namin sa Bangko Sentral, hindi nila endorsed ang Nine Dynasty Group para sa currency exchange, wala rin silang lisensya para doon mula sa SEC. Tama po ba? So, po, Madam Chair, yung wala po. Wala. And lastly po para sa SEC ngayong umaga, ayun, well, yun, nasagot nyo na rin po. Kasi travel and tour nga po yung primary purpose nila. So, illegal mag-operate ng currency exchange business itong Nine Dynasty Group. Yes po, Madam Chair. Alright.